Okay? So ano ba ang diabetes? Ito, napakasimple, uncontrolled sugar. Meron tayong pre-diabetes, may diabetes, pero once na nasa diabetes kayo, pansinin niyo, hindi niyo makontrol ang asukal sa dugo ninyo. Okay? May mga type po siya. Type 1, ito yung kay Gary V. So talaga nag-i-insulin. Kasi ang type 1, wala na silang insulin sa katawan. Hindi na nagpuputos ang kanyang lapay or pancreas. Ang type 2 naman is ito. Ito yung iba is lifestyle to. Which you can reverse. Ito yung lifestyle diseases na pwede nyong umokay. Tapos, yung gestational diabetes, ito pagka nabuntis, nagkakaroon ng diabetes. Pagka nanganak, nagno-normal. Pero may mga cases na hindi nawala ang diabetes kahit na nanganak na siya. So, type 2 diabetes na siya. Then, ayan, na-discuss ko na yung type 1, type 2, more common yan. Type 3, yan, etong hindi ko ka masyadong i-lecture ang bakit tayo nagkaroon ng diabetes. No? Complication. Kasi pagka nakita niyo ang complication ng sakit ninyo, magdadalawang isip na tayo. Mas may factor to, mas may, ang tawag dito, may bigat. Kung alam niyo ang complication. Sino nakakalam ng komplikasyon ng diabetes? O yan. Konti lang, no? Yes, kasama yan. So, isa-isay na natin. Para lahat kayo matutunan nyo ano ang mangyayari sa akin kung hindi ko kukontrolin ang asukal sa katawan. Number 1, tama, eye problem. Nanlalabo. So, nagkakaroon na ng diabetic retinopathy. Isa yan. So, kung ayaw nyo mabulag, you need to start now to change your lifestyle. Paano? Ipapaliwanag ko yan. Number 2. Ayan. Naku po. Yan. Napapansin niyo dumadami ang mga dialysis center. Why? Hindi na na-accommodate sa sobrang dami ng nagda-dialysis ngayon. Isa sa complication ng diabetes, sisirain ang kidneys ninyo. Magugulat na lang kayo, ang healthy niyo. The next year, wow, sira ang kidney. Binigyan kayong gamot, hindi nyo binagong lifestyle, hindi pa dapat ida-dialysis. After a year, 2 years, or 5 years, lalong nasira. Ayan na, dialysis. I have patients na CKD stages 3, 2, 3A, 3B, pati stage 5. Ito yung pinaka-memorable sa mga na-handle kong patients. CKD 5, ayaw niya mag-dialysis. Okay? So, hindi siya napilit. Pero nag-lifestyle change siya. Nagtanggal siya ng lahat ng mga high carbs, refined carbohydrates, sugar, lahat ng processed food, tinanggal niya. Kumain siya ng real foods. Anong real foods? Ito yung nabibili sa wet market, mga kinakatay, gulay. Okay? Then, hinandle ko siya ng 6 months. Okay? Umoki ang kreya. 2 years, after 2 years, yung CKD5 niya, naging CKD3B. Nag-improve ang kidney. Imagine, 6 months siya, nag-low carb siya, nagtanggal siya ng mga process, ng mga high carbs, nag-improve ang kanyang kidney. And until now, tinutuloy niya. Kaya, kung titingnan niyo, ang kidney disease, napakagastos. Gamot pa lang. Mga iniinom na gamot, 3 times a week na nagda-dialysis. Yung ibang mga patient ko, CKD3B, nag-i-improve sa CKD2 or 3A, nag-i-improve siya. By just changing their lifestyle. Nutrition pa lang yan, ha? Pero nag-a-advise din ako ng fasting. Nag-a-advise din ako ng
physical activity. So, huwag niyong iisipin na habang tumatanda tayo, hindi natin kailangan mag-ehersisyo. May mga nariringgan ako mga patient, nasasabihin na advisean sila na hindi nyo na kailangan mag-exercise pagka matanda na. No. There is studies na if you want to make your bones stronger, ang problem sa mga matatanda, bones, di ba? There is studies, if you want to increase your bone mass density, lumakas ang mga buto, do lifting exercises. Squat, lunges, nagbubuhat. Okay? Dok, nagbubuhat ako sa trabaho ko. Mga mabibigat na ano. No, hindi kasama yon. Work yan. Kailangan mag-separate kayo ng mga resistance exercise. So, habang tumatanda tayo, you can start. Okay? Gusto nyong hindi kayo magtungkod? Gusto nyong hindi kayo mag-wheelchair? Or, etong problem sa mga elderly, once na natumba, fracture agad. Kung ayaw nyo mangyari yan, kasi squat, legs, pinapalakas, balance ninyo maganda, hindi kayo matutumba. Okay? So, may studies na ganyan. And then, next. Walang questions? Wala pa, no? Yan. Ito yung mga nangingitim. Kadalasan, na-amputate yan. Okay? So, pagka hindi nyo na-control ang sugar ninyo, amputation. Meron akong isang mother niya, patient ko, tapos yung mother niya, natusok ang paa, bigla nangitim. So, ang sabi ng doktor, putulin ang paa. Pero paggising niya, above the knee ang putol. Why? Nung nililinis na, yung bulok, nasa loob, ang taas na. So, uncontrolled sugar, kahit may medication, hindi nakokontrol ang sugar, yung kinakain nyo yan. Okay? Walang benefit po ang gamot if hindi nyo babaguhin yung kinakain ninyo. Walang benefit. Pansinin ninyo. You go back to your doctor, uncontrolled yung sugar, kahit may medication, they will add another medication. So, dumadami yung gamot natin. And eventually, nag-i-insulin yung iba. Okay? So, yan yung magiging complication ng uncontrolled sugar. Alam ko may kilala ako, Good Shepherd. Kilala niyo siguro, no? Sa Good Shepherd. Yeah. So, gusto ko sana mag-reach out, but syempre, gusto ko, yung patient mismo ang gusto. Kasi kahit na anong advice ko, anong lecture ko, kung hindi sila naniniwala, wala rin. Okay? So, hindi ko pinipilit ito. Pero we can do, yung ginagawa ko sa mga patient is strict low carb, pero meron tayong tinatawag na liberal. Mas lighter siya, pero mas matagal ang healing process niya. Pero, it's a start. Para yung, tako, Dok, hindi ko kaya yan. Yung favorite kong dessert, hindi ko na makakain. Ayoko niyan. Okay. So, okay lang yan. Nasa inyo yan. Kung gusto nyo mag-heal, gusto nyo matanggal ng medication ninyo, gusto nyo gumaling ang inyong diabetes, nasa inyo yun. You are the captain of your health destiny. Kayo pa rin ang masusunod. Kahit yung doktor mag-advise sa inyo, kayo pa rin ang masusunod. Okay, so kung gusto nyo maiwasan yan, control your sugar. Please. Okay? Next. Ayan, yung neuropathy. Yung nerve damage. So, iba-iba ang nararamdaman nila. Yung iba, pag umapak sila, hindi nila nararamdaman ng paa. Yung iba naman, tinutusok-tusok. Pagka nakakaramdam na kayo ng ganyan, check nyo yung sugar ninyo. Baka matataas na. Okay? Yung iba naman,
talagang ah, painful. Ito yung debilitating sa diabetes. Hindi ka makapasok. Bawat apak mo, namimilipit sa sakit. Napakasakit. So, yan yung mga nerve damage na yan. So, kung alam niyo yung complication ng diabetes, sigurado ako, kukontrolin niyo na ang sugar ninyo. Because kung hindi niyo makontrol yan, yan ang mangyayari. Okay? Next. Sige, next po, Kuya Joe. Yan. Tingling, burning, pain, numbness. Yan ang mararamdaman niyo sa diabetic neuropathy, ang tawag dyan. Next. Yun. Stroke and heart attack. I have a patient, stroke patient na to. 2 decades na diabetic, 22 years diabetic, nag-i-insulin ng 7 years, normal ang BP, na stroke. Tinanong nga niya ako, Doc, bakit ako na stroke? Normal naman ang BP ko. You have uncontrolled sugar. Diabetic po kayo. Ilang dekada? 2 dekada. 22 years. Ano ang complication ng diabetes? Stroke. So, nung diabetic siya, normal ang BP, nagtataka siya, bakit siya may stroke? Okay? So, diabetes, complication, stroke. So, kung ayaw niyong ma-stroke, control your sugar. And of course, yung heart attack din. Kasama din sa mga heart attack ang complication ng diabetes. Kaya nagtataka tayo, no? Ang dami natin mga gamot sa hypertension, diabetes, yung iba fatty liver, arthritis, rolled into one. Yung patient ko na na-stroke, diabetic for 2 decades, ano pa siya? Marami siyang complicated cases eh. Talagang ako tumatanggap ako ng complicated cases that ngayon nag-i-improve. Dati siyang nag-i-insulin, ngayon wala na siyang insulin. Oral medication niya, wala na rin. Yung hypertension ngayon. Dati hindi siya hypertensive, nung diabetic siya, ngayon hindi na siya, controlled na ang kanyang sugar, hypertensive naman siya ngayon. Okay? Pero hindi siya yung alarming na hypertension. Hypertension can also damage your kidney, not only diabetes. Okay? Kung uncontrolled sugar, uncontrolled blood pressure can also damage your kidney. Okay? So, ayan. So, mga oral infections. Ayan. Next. Ayan. If you have gatherings, family gatherings, magdala kayo ng pang-test ng sugar. Okay? Or BP gadget. Hop, hop, hop! Before eating, check muna tayo ng sugar. I'm sure, meron dyan, 1, 2, matataas ng sugar. Reminder to, kasi hindi tayo nag-check. Takot nga tayo pumunta sa doktor. Takot tayo magpa-check. Baka kung ano yung makita. Ano lang to? Parang wake-up call. Kasi meron talaga nangyayari sa isang gathering, 400 ang sugar. Nandiyan mo yan. So, hindi niya alam na diabetic na pala siya. Hindi niya alam na hypertensive na pala siya. So, kung hindi niya makokontrol to, magugulat na lang eh. Baka na-stroke na siya. Inatake na sa puso. So, isang guide yan, pagka may mga gatherings, check, magdala kayo. Magkakagulatan na lang yan. Okay? Pero this is a good assessment sa health. Lalo na kung bihira naman tayong pumunta sa doktor. Sa mga Pinoy kasi, matiisin. No? Pagka may nararamdaman, kung kaya naman, pills, hindi kayo magpapacheck up. Ganyan madalas. No? Pero ngayon, I advise you, check kasi ito yung generation na puro process ang kinakain, na puro fast food ang kinakain. Hindi ko na nakikitaan. Usually, nale-lecture yung pinggang Pinoy,
food pyramid. Pero hindi na nasusunod yan eh. Ito yung parehong both mother and father nagwo-work. Nabutan ko pa, father lang ang nagtatrabaho eh. Ngayon, pareho na. So, very busy, hindi na nagpre-prepare ng mga food. Gusto natin instant agad. Yan yung, well, yan yung nagiging kasanayan na ngayon. Which is, kung ayaw nyo magkaroon ng lifestyle diseases, ang ating mga anak, apo, you need to change it. Bumalik ulit tayo sa lutong bahay. Sa totoo lang, pinapatanggal ko. Pagka may mga patient ako, nagpapa-guide sa akin sa lifestyle, okay, nabibigla sila. Bakit? O, lutong bahay, tinola, paksiw, no? Tanggalin nyo ang mga sachet na nagpapasarap. Mga cubes na nagpapasarap. Patis, toyo, tanggalin nyo. Dok naman. Anong lasa nun? Di ba? Marami akong ganyan mga reactions. Kaya naiintindihan ko yan. Ang ginagawa ko lang, you will change yung lifestyle ninyo. Nasanay na kasi kayo dyan sa lasang yan. Pagka nirehab natin ang mga dila natin, nirehab, no? Tanggalin natin itong mga pampalasa, salt and pepper is enough. Herbs, may mga herbs, thyme, rosemary, yung mga hinahalo natin, no? Garlic powder, pwede yan. And spices. Yun lang yung mahalaga dun. Real foods yan. Pagka nasanay kayo, 2 weeks, 3 weeks, alam nyo, sasabihin nyo, ang sarap-sarap ng ulam. Sa umpisa lang yan. Okay? So, marami pa akong mga topics regarding sa health, pero ito yung pinaka gusto kong i-ano sa inyo kasi ano ba yung mga pagkain na kinakain niyo na matamis? Okay. Yung hindi nyo alam na nagkakos ng diabetes. Pwedeng rice, yes. Pero kung pagpipiliin ko ang bread, pasta, mas gusto ko na rice. Brown or red, mababa ang glycemic index niyan. Okay? Pero alam nyo, marami akong mga pasyente, ang milk, hindi nagpapalakas daw sa kanila. Milk. Alam mo, milk, sugar. Pag tinimpla nyo, anong lasa? Matamis o hindi? Matamis. If you have diabetic, please, iwasan nyo na yung mga matamis na pagkain. Pagka natikman nyo, ay, ang tamis. Iwas. You want to control your sugar? Tanggalin nyo yan. I am so amazed ngayon. Yung mga drinks, mga coffee, blend, bata, matanda, nakapila, nakikitaan ko sa lugar namin eh. Pag uuwi na ako, wow, jam pack, punong-puno. Coffee, sabi ko, grabe. So, that is why hindi nakokontrol ang sugar natin. That is why diabetics is on the rise, hindi yan pababa. Basta tandaan niyo, if you are diabetic, uncontrolled ang sugar niyo, kahit na umiinom kayo ng medication, lahat na matikman ninyong matamis, iwasan niyo. Yun lang pinaka-simplest. Kasi pagka sinabi ko pa mag-strict low carb kayo, gusto niyo talagang mag-normal ang sugar ninyo, ay marami akong tatanggalin. May mga pagkain na hindi matamis, nagpapataas ng sugar. Isa na yun si Ate Beth, no? Rice is one. Bread is one. No? Yung iba nga, yes. Yes, yan. So, fruits is one of them then. Fructose, that's sugar. Well, pag diabetic kayo, okay? If diabetic, fatty liver, tinatanggal ko ang prutas. Except strawberry and avocado. Kahit hindi diabetic, may fatty liver kayo, pansinin niyo ngayon, hindi na alcohol ang nagkokos ng fatty liver. Meron na tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Dati nun, wala akong ka-idea anong nag-cause nun.
Wala akong idea nun nung bago ko narinig yung, ang alam ko lang is alcoholic fatty liver. Dahil sa, mga tumador tayo dati, no? Naalala ko yan, sa probinsya, yan ang pastime sa province. Yung mga kaibigan ko sa Ilocos, baraha, tapos inom. So ngayon, tandaan niyo yung panahon na yung mga prutas, pinaghahalo-halo, sinishake ba yan? Akala natin healthy. Doon nagtaasan ang non-alcoholic fatty liver disease. Yun. Okay? So if ever hindi naman kayo fatty liver, ang fruits kasi nasa kosher food list. Pagka sinabi kong kosher food list, these can be consumed in moderation. Ang moderation ni Doc Bry, hindi yung tingi-tingi. Ang moderation ko po, pagka sinabi kong moderation, there will be days na hindi kayo kakain nito. Kailangan maputol siya. Yeah, you can consume that 2 or 3 times a week. Not every day. Okay? So, if you want to be healthy, eto na yun. Because for 3 years, almost magpo 4 years na rin, of doing low carb, nagko-consult, clinical practice, ang dami na po akong natanggalan ng insulin, nabawasan ng oral medication for sugar. And every 3 months, nagpa-follow up, normal ang FBS, HbA1c. They feel younger, they feel more energetic. Ang high carbs, refined carbohydrates, or sugar, ito yung tinatawag kong uppers and downers. Sa umpisa, gising na gising ka. Then, after few minutes, 30 minutes, pansinin nyo, inaantok kayo. Gusto nyo matulog. Yan yun. Pero when you take this out or pababain natin, our body will focus on the fats. Yan ang magiging energy niyan. Kaya madalas nga yung mga low carb, it's not zero carb, it's low carb. Huwag niyong iisipin na, ay, wala ng carbohydrates. No, meron. Vegetable will be the carbohydrates. Ang liberal, you can consume 100 grams of carbohydrates per day. Ang 1 cup of rice is 40 to 45 grams of carbs. So you can consume 2 cups. Kung wala kayong mga health issues, pwede yan. Okay? Kung gusto niyo ma-lower yung sugar niyo, magle-lessen kayo. Yung iba, ginagawa half cup rice per meal. Pero dinner, much better wala na. Yung umaga, tanghalian, yes. Pero kasi sa akin, ang practice ko ngayon, I eat twice a day na lang, 2 meal a day. Wala na yung sinasabing breakfast, no? Kaya sinabing breakfast, it's because you are going to break your fasting. So, eat whenever you're hungry. Kung hindi ka gutom, huwag kayong kumain. Ito yung ina-advise ko sa mga sa mga yes, ang hirap, no? Ako, Dok, gutom na. Sa totoo lang, pwedeng hindi kayo gutom, pero pagka nakita nyo yung kasama ninyo kumakain, napapakain tayo. Kaya sabi ko sa mga naglo-low carb, yung nagla-lifestyle modification, ang sabi ko, wag kayong tumambay sa kitchen or dining area. Di ba? Favorite tambayan ba yon? Yan. Unconsciously, kahit busog kayo, hindi kayo gutom, or kakatapos lang kumain. Dumating yung partner nyo, o kaya kasama sa bahay, dumating, hindi pa kumakain. So, kakain. Siyempre, makikipagkwentuhan ka. Anong ginagawa ninyo? Kakain din. So, yan yung nagdudulot ng pwedeng nasusobra na tayo ng kinakain and naapektuhan ang ating katawan, ang health natin. So, eat whenever you're hungry. Usually, ang sabi ko, 80% full. Chew your meat, your meal
properly. 20 times or more before swallowing. Pansinin nyo, pagka 5 nguya lang, lunok, hindi kayo nabubusog agad. Yung satiety center natin, hindi nag-trigger on. Kaya, yung naubos nyo yung serving, lalagay ulit kayo ng another serving. Gusto nyo isang serving lang, chew your food. I-enjoy nyo yung lasa. Alam ko masarap. Minsan sa sobrang sarap, ayaw nyo nang maubusan kayo. Nakita nyo yung may ulam pa doon, gusto nyo ubusin na agad to para makakuha agad kayo ng another serving. No. Enjoy nyo yung nasa plato ninyo. Sa totoo lang, isang plate is enough. Hindi lang nagtitrigger yung satiety kasi lunok lang kayo ng lunok. Pansinin nyo, ang bigat. Sakit sa tiyan. Dapat pagka kumakain kayo, hindi dapat masakit sa tiyan. Magaan pa rin. Okay? An example for me is this. Nag-steak ako. Alam mo, minsan ayoko mag-steak palagi. Why? Once a day na lang ako kumakain. Nag-lecture ako sa barangay, ganito. After that, 2 p.m., nag-lunch steak. Sabi, kain tayo ng steak. Nag-steak ako. After that, dinner, hindi ako gutom. The next day, nag-workout pa ako. Nag-clinic. Wala akong nakararamdamang gutom. Ang next na meal ko na 1 p.m. Okay? So, when you eat the proper food and you chew it properly, satiety, hindi kayo nagugutom. And nagtataka kayo, bakit very energetic pa ako? Dapat, di ba, nanlalata ka na? Once a day ka lang kumain? Hindi ka ba nanlalata? It's because saan ko kinukuha ang energy? Sa fats. It's not the carbohydrates, it's not the sugar. Kasi limited lang ang sugar. Pagka naubos na yan, nanlalata na kayo. Pero once sa fats natin, unlimited, depende sa dami ng taba natin. Sa umpisa, mahirap. Pero kung health ang pinag-uusapan, naku po, ang dami kong mga patient, elderly, seniors, gusto nilang mag-change ng lifestyle because ayaw na nilang uminom ng gamot, ayaw na nilang mag-inject ng insulin. Imagine mo, 7 years, nag-i-inject ka. Okay? Budget, gastos, and bakit hindi nag-i-improve ang sugar? Ayan na, may insulin ka na, may oral medication ka na. Bakit ganun pa rin ang sugar mo, hindi nakokontrol? Kinakain niya. Sigurado ako, nagti-3-in-1 pa. Kanina lang. Okay? Sa mga patient ko na pumupunta sa akin, number 1 ko yan pinapatanggal. 3-in-1. Alam ko, kasi ang sarap eh. Diba? Napakasarap. Yan yung nagpadami ng pandesal ko noon, 3-in-1. Hanggat hindi nauubos yung 1 mag kong 3-in-1 noon, hindi nauubos yung tinapay. Nakaka-consume ako dati ng 20 pandesal, malunggay pandesal. Sarap. Okay? I'm so glad na hindi naman ako nagkaroon ng diabetes. Pero ngayon, 3-in-1 or napakakonti lang ng kape niyan. Yung creamer sugar. Tapos may mga ingredients pa siya. If you want to reduce your cancer risk, processed food tanggalin niyo. One of this is 3-in-1. Processed food po siya. Okay? If you want to control your sugar, tanggalin niyo na po yan. Yung mga gatas na matatamis. Gusto nyo, alam ko bakit binibigay ito. Pampalakas. Or buto. No. If you want to make your bone stronger, do resistance exercise. Eat real foods. Hindi ko na sinabi sa inyo mag-strict kayo. Liberal. 100 grams carbs per day.
Pwede na po. Pero tanggalin na natin yung processed food. Lahat ng mga matatamis, tanggalin ninyo. Unti-unti. Masasanay kayo. Kaya sinasabi ko palagi, adapt. Yes, you will evolve. Mag-a-adapt tayo. Dati naman hindi natin kinakain yun eh. Ay, yung iba, nung nagkatrabaho, doon na wala na yung health niya. Why? May sweldo na eh. Yung dating hindi na nakakain niya ngayon. Ang sarap pala. Eh dati, pag may birthday ko lang to natitikman. Ngayon, araw-araw natitikman. Naalala ko ang ice cream pag may birthday lang. Doon lang bumibili ng ice cream. Sorbetero pa nga dati nun eh. Naalala ko, binibilang pagka may birthday. Pagka walang birthday, wala. Eh ngayon, syempre, naintindihan ko po yan. Why? Hindi po kayo ang may kasalanan. Ang may kasalanan, addiction. You are now addicted to sugar. Kaya nga sa mga drugs, mga addicted sa drugs, kahit na anong payo mo sa kanila na dangerous to, nakakamatay to, hindi nila matanggal. Addicted na eh. Just like us, if we are addicted to this food, this kind of food, sugar, naintindihan ko na, grabe naman, Dok, ang hirap naman yung pinapagawa mo sa akin. Naintindihan ko po yun. Kaya hindi ko masyado, ang iniano ko lang sa inyo is, gradual, you can do it. Kung gusto niyo ng guidance, monitoring, I'll gladly help you. Okay? Next. So, ay pabalik nga, Kuya Jo. Pabalik muna. Mabilis na lang yan. So, when you have diabetes, unang-unang gagawin natin, lifestyle muna. Pag kami nakilala, may nagpa-consult sa akin na first time nalaman mataas ang sugar, sasabihin ko, gusto mong huwag mo nang uminom ng gamot? Siyempre gusto ko yun. Hindi ka gagastos. Wala kang iinom wala yung side effect. Change your lifestyle. Tanggalin mo to. After 3 months, let's repeat it. Pagka mataas, after 3 months, mataas ang hindi niya nagawa yung lifestyle modification. Hindi niya tinanggal. Pero, mas madami ako bumabalik sa akin, normal ang sugar. You don't need to take medications. Baguhin nyo lang yung kakainin. Kaya nga, lifestyle, yan yung number 1 muna. Baguhin nyo yung lifestyle ninyo. Then, kung hindi mababago, oral medication. Pero eto, oral medication has benefits if babaguhin nyo pa rin yung lifestyle ninyo. Kaya hindi magtatagal yung oral and insulin injection Kung yung number 1, magfo-focus kayo. Halimbawa, nag-insulin na kayo, may oral medication. Kung hindi nyo gagawin yung lifestyle modification, hindi babawasan ang insulin ninyo, bagkus pataas ng pataas ang insulin. Meron akong patient from Qatar. Okay? Pinauwi siya ng kanyang employer. Why? 4 times DKA, diabetic ketoacidosis. 4 times na hospital, na ICU. Na-survive niya yun. Okay? Pinauwi. Ayusin mo muna yung health mo. Ang insulin niya, 4 times a day. 15, 8, 8, 15. Taga Nueva Ecija. Nagpa-consult sa akin. Pinuntahan niya ako dito sa Bukawi. From Nueva Ecija, bumiyahe siya. Kasama ang kanyang wife. Then, whenever I do consultation, matagal. Because I discuss all the benefits of doing lifestyle modification and iisa-isahin ko yung mga concern. Hindi ako yung 5 minutes lang. Tapos na. Nakita ko na yung lab mo. Gamot na. No. Nagle-lecture muna ako kaya matagal ang aking consultation. 30 minutes to 1 hour or more depending pa sa case. So, nagpa-consult sila. Sabi ko, hindi kita matutulungan kung hindi ako nakamonitor sa iyo. Because injecting insulin, maglo-low carb ka, babagsak ang sugar mo, definitely. Kung hindi mo tigilan yung pag-i-inject ng insulin, lalong babagsak ang sugar mo. Delikado, hypoglycemia,
nakakamatay din yun. So, nag-enroll sa program, yung 4 times a day, ginawa ko siyang twice a day. Okay? Ngayon, ang insulin niya, 2-2. 2 sa umaga, 2 sa gabi. Nagre-reklamo na. Bakit? Sobrang liit daw. A-aspirate siya. Hirap na hirap siyang Well, sabi ko, after mag-follow up with repeat FBS, doon natin malalaman kung tatanggalan na kita ng insulin. From 4 times a day, ngayon twice a day, and pwede nang matanggalan pa siya ng And alam nyo, more energetic, hindi siya nanlalata. Ngayon lang niya na-experience itong kakaibang pakiramdam. At tuwang-tuwa ang misis. Why? Aba, 4 times kang DKA? Di ba? Sino hindi matutuwang asawa? DKA, pwede kang mamatay dyan eh. Okay? Tapos, 2 months enroll sa program, hindi pa natatanggalan ng insulin. Sabi ng asawa, mag-enroll ka dyan. Diyan nga lang tumino. So, until now, nakamonitor pa rin siya sa akin. Next. Ito yung lifestyle modification na sinasabi ko. Madali lang yan. Nutrition, number 1. Bibilisan na natin yan. Nutrition. Ito yung sinasabi ko. Yung mga process, yung mga sugar drinks, tanggalin na natin. Next slide po. Ito, example. Even though you do exercise, ang isang 45 minutes na stationary bike, 400 plus calories lang na burn. Kumain kayo, in 10 minutes, kumain kayo ng fast food, nadagdagan kayo ng 1,000 plus calories. Baliwala ang kinakain nyo, baliwala pala ang exercise ninyo kung hindi ninyo aayusin yung kinakain ninyo. Baliwala yan. I've been there, done that. Sabi ko, bakit hindi ako pumapayat? Ang sipag-sipag ko magbike, tumakbo, hindi nawawala ang love handles ko. Yan. Okay, so, ayusin nyo yung kakainin. Next. Yan, so, stop eating crap. Okay? Canned goods, yan. Refined, yan. So please, stop that. Kung gusto niyo mag-improve ang health, stop that. Next. Okay, exercise. Sa adult, 150 minutes per week. Mas preferred ko daily ang exercise. Kadalasan ang exercise natin tuwing weekend lang. Saturday or Sunday. Yan yung mga badminton, basketball, any sports. Pero, I require them na mag-walking. Kung obese, walking. Maximum 30 minutes. Hindi nyo kailangang habaan ang oras. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, maging consistent kayo. Ang kailangan ko, i-enjoy nyo ang exercise. Kung nag-walking kayo ng 1 hour, 2 hours, na-enjoy nyo ba yun? Ang sakit kaya sa paa. 2 oras ka naglalakad? 1 oras? No. 30 minutes is enough. Daily. You wake up early, walk for 30 minutes. Ang mahalaga, consistent. Halimbawa, tinamad. Ay, umuulan, nakakatamad. Okay? Pag tila ng ulan, kung wala naman kayo gagawin, kahit 15 minutes lang. Basta wag lang ma-break yung consistency. Kasi once na na-break ang consistency, baka after 2 weeks, after a month na kayo ulit mag-walking. Kailangan maging lifestyle ninyo ang walking. Regular walking. Please, nung panahon ng lolo't lola natin, walang sasakyan. Swerte na kung may dumaan na yung karitela, yung may hila-hila ng kalabaw, kariton, swerte na yun kasi makakasakay ka. Libre. Dati naglalakad lang. Ngayon, kanto lang, magbabike pa or magmumotor. Kanto lang ha, kanto lang. Okay? Next, eto. Muscle ng ilang years old? 40. Yan yung muscle. Yung nasa baba, muscle yung sa taas, 40 years old na athletic. Triathlete.
Yung nasa gitna, muscle yan ng 40 years old, sedentary. Puro taba. Yung puti. Yung sa ilalim, elderly. 70 years old, triathlete, same lang nung nasa 40 years old. Ang muscle. Kaya, ang exercise, kahit na matanda na tayo. Next, water. Usually, kinocompute ko ang water intake per sa timbang. So, isa yung computation. 100 pounds ang timbang ninyo, divide nyo sa 2. Yung result, 50. Gawin nyo siyang ounces, i-convert mo sa liter. Ito yung total fluid mo per day. Okay? Yan. Pagka kulang, dehydrated. Pag 5 litro, pwede kayo ma-dehydrate din kasi ihi ng ihi. Next. Magpa-araw. Siyempre, mga nagtatrabaho, hindi nyo na maabutan yung 10 a.m. Usually, 7 or 8. Pero kung need, magpa-araw pa kayo. 30 minutes. Then stop. Okay? Moderation sa lahat na hindi natin maiwasan. Alcohol, mga kasama, no? Moderation pa rin. Ang moderation sa akin, may days na hindi kakain. Okay? So sa sugar, hopefully matanggal na natin. Next. Air. Ganda dito. Mapuno. Breathe air sa Santo Niño. May area doon na walking. Fresh air. Okay? Iyan ang isa pa. Rest. Palagi kayong puyat. Nakwento ko na kay pastor yan eh. Yung puyat issues na yan. Please, sleep early. Wake up early. Sa akin, before 10 p.m., matulog na. Pagka palagi kayo nagpupuyat, pansinin niyo, nagkakaroon kayo ng chest pain. Pag nakakaramdam kayo ng chest pain, puro kayo puyat. Okay? So, address nyo ang tulog. Ang allowed ko lang is 1 to 2 nights per week. The rest, kailangan kumpletuhin nyo ang tulog ninyo. Ang trabaho, hindi nauubos. Okay? Natatapos siya, pero hindi nauubos. Matapos ang trabaho, meron ulit. Ayan na naman ulit. So please, take care of your health kasi kung may sakit ka, hindi mo rin magagawa ang trabaho mo na maayos. Next. Most important, trust in the Lord. That everything you do, no, para sa Kanya lahat to. And that conclude my lecture. God bless. Adapt and evolve. Question. Do you have questions? Pagka obese po tayo or overweight, you need to change that na. Why? There is independent factor ang obesity for cancer. Pinalitan na niya ang smoking. Mas mataas na ngayon ang obesity, independent risk factor for cancer. Please, kung may mga kilala kayong obese or mga mataba, you need to take charge of your health. Unti-unti. Lifestyle yan. Hindi yan 1 buwan, 2 buwan. No. It will take 1 to 2 years to be the best version of yourself kung consistent ka. So, ito, yung nakikita nyo, nung pagdating ko, namamangha kayo, no? Nasanay kayo dati sa chubby-chubby, malaking tiyan, ganito, oh. Alam ko, ito yung mga naaalala nyo sa akin. Kaya nagugulat yung iba, hindi ako nakikilala. It will take years. Pero kailangan consistent. Kasi kung hindi kayo consistent, you will go back sa dating unhealthy lifestyle. Okay? Watch my Facebook, my page. May mga live po ako dyan. You can ask questions. Okay? And may mga lectures ako, different health issues. Hypertension, fatty liver, gouty arthritis, kasama dyan. Cancer, CKD, meron din po. And hopefully, mas dumami po yung mga mag-take charge ng kanilang health. Okay? Masarap ang pagkain, I know. Pero isipin ninyo ang family ninyo. Gusto niyo bang inaalagaan kayo? No? Nakaratay? No? Parang, ang tawag doon? Pasanin ba ang tawag doon?
Yes. Gusto natin, kaya natin ang health natin, no? Take charge of your health. Okay? Questions po? Before yes. Yes po. Ano po? Okay, herbal. Okay. Usually, okay, ang herbal, no, ang gusto ko dito, take note, herbal is pwede naman, pero tingnan nyo ang ingredient. Kung one ingredient yan, good. Kung maraming ingredients, add. Kaya yung ibang herbal na, halimbawa, tea, herbal po ito. Isa lang naman ang ingredient niyan, okay lang yan. Pero ang mahalaga, kung nagko-concentrate kayo sa supplement, mas mag-focus kayo sa tubig. Kidney disease to, no? Tubig. Kasi nadadamage ang kidney natin dahil dehydrated tayo. Okay? Tapos yung mga pagkain na processed food, sugar, ito yung mga inflammatory foods. Pag herbal, okay lang sa akin basta ang ingredients, it's not once sa herbal, yung ibang mga tinitake ingredients is below 3. Tingnan nyo yung ingredients. Kung more than 3 ang nabibilang ninyo, tigil nyo na. Kung meron kayong health conditions, ha? Like sa kidney. Ha? Ang alin po? Anong diagnosis po? Yes. Oh. Ang alin? Kidney stone. Okay. Bakit tayo nagkakaroon ng kidney stone? Tandaan po ninyo, no? Dehydrated po tayo. Tapos, makikita nyo urinalysis, pag kami mga crystals, pwede kayo magkaroon ng kidney stone. So, meron tayong tinatawag na oxalate sensitive. May mga vegetable na mataas ang oxalate. Pagka sobrang dami ang kinakain ninyo, pwedeng mag-crystal din yon. Tapos, kadalasan kasi oxalate ang common na kidney stones. So, hydration, tanggalin yung mga process. Umiwas muna sa kape, tsaa. Iwas muna. Unless, yung herbal, okay lang yan. Kung magtiti kayo, as long as yung water intake nyo enough. Kasi kadalasan ang kidney stones, dehydrated talaga tayo. And iiwas tayo sa mga oxalate-sensitive foods. Very good. May gamot naman na nagdi-dissolve. Pag binago nyo yung... Ang maganda dyan, no? Nung nagbana ba kayo, ano yun? Fluids din yun eh. So, nung nadamihan ng fluids ninyo, nag-improve. Hindi lumala yung stones. Normal na. Very good. Yes. Yes. Yes po. Kasi po, tatanong naman po, mahilig ka po sa gulay. Halos araw-araw nagugulay ako. Pero napakahilig ko din sa manis. May posibilidad ba na mag-ano pa rin na magka-diabetes pa rin ako despite na sobrang naman hilig ko sa gulay? Well, depende yan sa katawan natin, no? So, mahilig kayo sa sugar, sa sweets. I-monitor nyo kasi pwedeng mga inflammatory foods kasi ang sugar. So, kung hindi man kayo magkaroon ng diabetes, ibang sakit naman ang magkakaroon sa inyo. Okay? It's not only the diabetes ang pag-aani natin. So, ang inflammation, kahit hindi kayo diabetic, pwede rin kayo ma-stroke. Pwede kayo magkaroon ng heart attack. Okay? Hindi lang... complication lang yan ng diabetes, pero different entity din. Kung nasasanay kayo sa mga inflammatory foods, pwede pa rin magkasakit. Okay? So, kaya nga regular check-up, consult, para malaman nyo. Kasi ngayon normal, no? Normal ang mga sugar, normal lahat. After a year, 2 years, or 5 years, normal pa kaya. Kasi different individual
Ang individual natin, yung pagkatao natin, pwedeng madali kayong magkasakit or pwedeng hindi. Depende yan. Kasi kung dati sanay kayo sa healthy lifestyle, nung lang nakakaraos na, saka kayo nakakadami ng mga sugar, mas maiksi yung mga inflammatory foods na nakain nyo. Compared nun sa dati na decades na nag-sugar, mataas ang intake ng sugar, mas maraming damage sa organs ng katawan. So, individualized, hindi pare-pareho ang mga tao. Okay? Ayun. Yes po. Sabi niyo po ba bawasan hanggang maaari bawasan o i-limit yung kanin. Pero alam po natin na sa like kung wala kang masyadong budget, karamihan yung kanin yung I know. ang pabusog. Di ba? Para mabusog ang kanin. Ano po yung pwede ipalit sa kanin? Kung may ulam ka, pero medyo kulang budget, ano yung pwede po ipalit sa kanin? May vegetable. Meron tayo yung cauli rice. Pwede yon. Mahal? Egg. Egg white. Egg white. Yung egg white. Okay? And ang isang alternate niyan is yung vegetable. Leafy vegetable is carbohydrates naman po yan. Nasanay kasi tayo sa rice. Once na nag-change tayo ng lifestyle, no, iniwasan natin itong sugary food, nagbawas tayo, unti-unti, hindi na tayo nagugutom sa rice. Like me, hindi na po ako kumakain ng rice. So, yung iba nga, akala nila magastos. Kung twice a day ka kumain, compared sa 5 or 6 times kumain, di ba? Meron ako isang patient na tutuwa nung tinry niya mag-limit ng processed food. Wow, nagulat siya. Hindi siya nagugutom. So nung kumain siya twice a day, ang laki doon tinipid ng gastos niya. Dati, dumadaan pa ng Starbucks. Dumadaan pa sa fast food. Ngayon hindi. Lutong bahay, ang laki ng tipid. Ang laki daw ng tinipid niya sa kinakain. Okay? Yung mga sweets, mga sugars, mura. Pero hinahanap mo palagi. Yung quantity dumadami. So, mas mahal. Pero kung busog ka naman, hindi ka nagugutom. Kaya kadalasan, ang first meal ko is lunch. 12 noon, 1 p.m. Pag uwi ko na ng bahay. Dok, nabili ko po na sinabi ng doktor na food is medicine. Yes. It's the source of nutrients ng tao. Sabi niyo po kasi, huwag kakain hanggang hindi lang ito. Yes. Ano po ang source of nutrients ng body natin if we eat less? Okay. Yung fats. Ang energy source ng katawan natin are 2. Carbohydrates and fats. Protein, hindi naman source of energy yan eh. Okay? So, ito yung mga macronutrients, fats, carbohydrates, and protein. Dalawa lang energy source. Pag binawasan mo yung carbohydrates, ang katawan natin naghahanap ng ibang energy. So, pag didiskitahin niya ngayon ang fats, more energetic. Hindi ko na-feel ang energy nun nung puro carbohydrates ako. Why do I do that na naglo-low carb ako? Because kahit hindi ako kumakain, bakit ako napaka-energetic? When I do races, fasted state, wala pong laman ng tiyan ko. Salt stick, electrolytes lang. Maraming magtataka, pwede pa yun? Ha? Kaya pala yun? I did the Tokyo Marathon, salt stick, electrolytes, 4 hours and 7 minutes. Best time ko ng marathon, 42 kilometer takbo. Without eating. So, namamangha tayo, no? Because ang source of energy ko, fats. Dok, ano po yung sources ng food containing fats? Okay. Sa mga animals, may mga fats yan. Sa fish, may fats.
Coconut oil is fats. Avocado, may fats din siya. Yes. I know. Takot tayo sa karne. Okay, naiintindihan ko po yon. But, matakot kayo sa karne kung merong carbohydrates na madami. Kung puro kanin, tinapay, haluan mo ng karne. Ang unang tutunawin ng katawan natin, yung carbohydrates. Hindi niya papansinin yung sa karne, yung taba ng karne. Hindi. Pero kung nilesen nyo ang carbohydrates, doon lang niya ni-utilize yung taba. Kaya nga pansinin nyo yung mga naglo-low carb, bakit pumapayat? Yung iba nga ayaw na nila yung tsura eh. Transitioning po yan. Na-experience ko din yan. Nung nag-strict low carb ako, mukha daw ako may cancer. Okay? Nasanay sila na chubby ako nung pumayat na. Imagine, mukhang may sakit, may cancer. From obese 2, naging obese 1 ako. Obese 1. Obese pa. Sasabihin ako, may sakit, payatot. Ha? Ba't ako naging payat? Obese. Obese pa yung computation ko. Well, nasanay kayo na ang tingin nyo, nung malusog ako, healthy yun. Pero nung unti-unting pumapayat na, akala nyo may sakit. No. Appearance will be the last na inaayos ko dyan. Ang mahalaga, ayusin nyo yung root cause. Kung meron kayong diabetes, arthritis, hypertension, fatty liver, yun muna kayo mag-focus. Because ang problem natin, mga beauty talagang tinitingnan natin. Naku, pangit ko na. May event ako. Pero hindi nyo nakikita, ang ganda-ganda ng laboratory ko. Energetic ako. Pero nakikita nyo yung appearance. Huwag kayong mag-alala. It will take time. It will take a year or 2 years bago nyo makita best version ninyo. Sa ngayon, makikita nyo parang tuyot. No? May kulang pa yun. Inaayos pa naman natin yung mga problem. Yung problem muna unahin. Appearance, last na yan, aayusin natin. Huwag kayong mag-alala. Nanggaling ako dyan. Ang tingin sa akin, nung dumaan daw ako sa clinic, ang bata nung dumaan na. Tatanungin nila ang age ko. Tinanong ko, anong age ko? Mga 30s. Golden boy na po ako, 50 years old. And hindi ko ma-imagine na itong mga ginagawa ko, triathlon, duathlon, marathon, hindi naman ako sporty dati. Alam niyo yung Kuya Jojo yan. Alam ko sila Kuya Jojo yung mga sporty type nun. Basketball nga, palagi akong naaagawan ng bola. Pangpuno lang ako ng bench. Never ako naging athletic. Triathlon, ayain niyo ako, hindi ko kayo uurungan. Marathon, yes, sasamahan ko kayo. Ito endurance sport. Doon ako ngayon nag-excel. In my age category, 40 to 49 dati, nagte-third, nagse-second, nagfe-first. 40 ang mga kalabang ko. 40 years old. Ngayon, nasa 50 na ako, nag-excel pa rin. So, mag-i-improve po ang health nyo. Okay? Any more questions? Yes? Doc, di ba yung source of energy? Diba nito? Di ba ba ang source of energy is fats? Yes. And yung fats na ito na yung mga healthy oils like coconut oil, at saka yung fats na rin sa meat ng animals. Yes. Healthy, di ba, Doc? Yes, as long as it's real, ha? Merong mga processed meat.